mga Jeep Fanatics. Eto, tingnan nyo. Hold on. Ayan. Ito yung pinapakalat ng mga DDS, mga kababayan. Emerald Bukangkang sinibak na. Sino ang papalit? Di yung hari ng Ensaymada Vlogger, Hi TP. Ito si Channel 167, mga kababayan. O, DDS yan. Yan yung hinuli dun sa EDSA. Tapos, ito si Mark Lopez. Hoy, Presidential Communication Office. Buti sinibak nyo na yung nagre-record ng convo ng top officials para mang-intriga. Mukhang mali yung interpretation niya ng information dissemination. Okay. So, base dito kay Mark Anthony Lopez, mga kababayan, yung dakilang bading daw, sabi niya ito ni Congressman Barbers. Tinanggal daw si Presidential Communication Office Undersecretary Emerald Ridao, mga kababayan, dahil nga daw sa pag-re-record ng convo ng top official. So ngayon, naghanap ako ng balita tungkol dito kasi nga, syempre tayo naiintriga at inalam ko rin nasaan ba si Miss E ngayon, mga kababayan. Ito po yung balita rito ha, para lahat tayo maliwanagan at lahat tayo alam natin kung ano yung mga nangyayari. Sabi ito, galing sa politico.ph. Bilis ng karma. Ambitious exec acts after betraying boss. Sabi niya, tinanggal daw ang ambitious executive acts after betraying boss. Sabi, an ambitious senior government official, mga kababayan, AS, has reportedly lost her job amid a major transition within her agency as a consequence of her own political maneuvering. According to the grapevine, AS had her sight set on replacing beleaguered boss and attempted to secure the coveted position by driving a wedge between a beleaguered boss and a powerful official. Sabi pa dito, her strategy, secretly recording powerful official criticizing beleaguered boss performance as allegedly, or AS allegedly sent the audio file to BB, hoping to spark outrage and a confrontation between the two. AS plan, however, backfired spectacularly. The recording didn't stay with BB but somehow made its way to public or to powerful official who was furious upon discovering AS betrayal. Swift retaliation followed, with AS reportedly being shown the door. Fortunately for AS, the agency she worked in is in the midst of a sweeping reorganization, allowing her exit to blend into the bureaucratic reshuffle rather than stand out as a political fallout. Okay, mga kababayan, ang sinasabi nila dito, ito daw si Emerald, si Yusek Emerald, mga kababayan, ay nahuli daw po na nagre-record ng mga conversation sa dati niyang boss. At ito daw ay ipinapasa, mga kababayan, yung isang powerful official, may mga conversation, nire-record niya daw ito at pinapasa doon sa isang beleaguered boss. Okay, so kumbaga parang betrayal, mga kababayan, may powerful official, ire-record mo, ipapasa mo para mag-away daw yung dalawa. Ngayon, sinasabi nila, tinanggal daw ito dahil doon kasi nahuli, mga kababayan. Nahuli daw itong si Emerald na nagpapasa nga ng convo. Ngayon, syempre, sa atin, as a Pilipino, pangit naman talagang gawain yon, di ba? Kung totoo po ito, mga kababayan, pangit na gawain yon.
Ang tanong, GP, nasaan na si Emerald ngayon? Totoo ba kaya yung sinasabi nila na tinanggal siya? Base kasi sa nalaman ko, mga kababayan, si Emerald ngayon ay ASEC pa rin. At siya po ay namamahala doon sa Bagong Pilipinas line-up. So, tingin ko, paano ba anuhin natin ito, i-assess? Ako kasi naniniwala na dapat ang PCO, pag may mga ganitong mga banat, dapat silang magsalita. Dapat po sila, nakagaya nung ginagawa nila Attorney Claire, nila Sandro Marcos ngayon, ay magsalita na sila. 'Di ba? Para yung sunog, o sabihin po natin mga kababayan, o yung apoy, ay mahinto. 'Di ba? Kasi kung hindi po sila magsasalita, patuloy lang silang sisirain. Ito ang tuwa yung mga DDS ngayon, mga kababayan. Bakit sila tuwang-tuwa? Kasi may sinibak daw. Baka mamaya, lalo naman kayong malungkot. Di ba dapat nga, sabi nga nung iba rito, sabi nung mga kababayan natin, nakita ko sa isang post, bakit kayo natutuwa na sinibak? Baka dapat malungkot kayo kasi sabi nyo si TP ang papalit. Di dapat talaga mga kababayan, di ba? Kalaban na kalaban nila si TP Hindi nila kaya si TP. Kung tinanggal man itong si Emerald, mga kababayan, kaso hindi Mukhang inilipat lang. 'Di ba? Inilipat. O hindi naman talaga totally tinanggal. Kasi siya ang namamahala ngayon ng line-up ng Bagong Pilipinas. So paano yan? Mga DDS, sunog na naman kayo. Pero hindi ko totally, mga kababayan, ang sinasabi ko sa PCO, dapat sagutin nyo ang mga paratang na kayo ay tinanggal or nilipat ng pwesto. Kasi sabi dito, kaya daw po, para hindi na lang, tawag dito, para hindi magkagulo, hindi na lang tinanggal itong si Emerald, bagkos mga kababayan, nag-reshuffle na lang sila para hindi po magkagulo at hindi mag-away-away ang mga ito. Ngayon, gaano katotoo ang issue? 'Di ba? Gusto nating malaman. Bilang isang Pilipino, bilang isang sumusuporta sa admin natin, hindi ko binabanatan si Emerald. This is a constructive, mga kababayan. Total, binanatan na natin yung kabila, hindi naman pwede na ipagtatanggol natin lagi ang admin. 'Di ba? Kung sila po ay nasa admin ngayon, gaano katotoo? Totoo ba yung sinasabi ng mga DDS na kayo ay nagtatago or sabihin natin nagre-record ng konbo ng inyong mga boss at ipapasa sa iba para magkaroon ng gulo? 'Di ba? Dapat sagutin. Kayo ba naniniwala mga ka-GPnatics na dapat sagutin din ito ng PCO? Hindi tayo dapat manatili sa style na kapag Ma'am Imelda Marcos, sabi niya correct, hindi tayo pwedeng manatili sa style na kapag fake news, yung laging sinasabi ng mga nagdaang PCO, fake news nga yan hindi dapat pinapansin. Mali. Ang fake news, kung fake news, dapat ito ay stop. Dapat ito, pag fake news, mga kababayan, sagutin para alam ng taong bayan kung, di ba, alam kung saan tayo sa side. Hindi pwedeng yung lagi tayong sumasangga, hindi natin alam, totoo pala. Lagi tayong sumasangga, hindi natin alam, mali pala. Di ba? So dapat malaman natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Mahirap naman kasi, hindi pwedeng lahat na lang ng pagkakataon kakampi tayo. Dapat pag alam nating may mali, dapat wag po nating konsintihin. So dito hindi ko sinasabi na tama yung mga DDS. Hindi ko rin sinasabi, mga kababayan, na walang katotohanan yung pahayag ng mga DDS. Ang sa akin, gusto ko rin malaman bilang isang Pilipino, bilang isang tao, bilang sumusuporta sa admin at sa ating Pangulo, gusto ko malaman ano ba ang katotohanan. 'Di ba? Yun lang naman Sagutin nila para ang mga issue ay matigil, ang mga issue ay ma-stop na ng tuluyan.
Sabi ni Rolando Tica, Sir GP, malamang yan din ang nagbabato ng mga secret information kay Tunying. Traidor ang hayop. Teka lang, Sir Rolando Tica, hindi ko pa sigurado kung totoo yung sinasabi na siya ay nagre-record ng mga konbo ng boss ng powerful official at ibinabato doon sa isang tao. Kumbaga, dito, kaya natin inilalabas ito, mga kababayan, para magkaroon din ng pressure sa kanila at malaman natin ang katotohanan. May katotohanan ba ang mga bagay na to? Kasi, mga kababayan, sabihin natin, base sa report na ito, ay nagkaroon ng reshuffle. 'Di ba? Si Emerald napunta ngayon doon sa siya ang humahawak. Pero hindi naman in-specify dito kung tinanggal. Kasi base sa aking nalaman, si Emerald ay ASEC pa rin. Ay USEC pa rin ng PCO. So, ibig sabihin, hindi siya tinanggal. So, paano natin paniniwalaan? Sino ang titingnan natin dito? Mga ka-GP Natics. O, ang gulo mo, GP, kanino ka ba talaga kampi? Wala akong kinakampihan. Ang sa akin dito, mga kababayan, kung ayaw masira ng kabila, or sabihin na, kung gusto natin tigilan ng fake news talaga, okay? Kung gusto natin pigilan ng fake news, dapat sa sarili natin, tayo mismo ang sumagot kapag may issue na ganito. Para hindi tayo napupulaan. 'Di ba? Constructive lang itong ginagawa ko. Hindi ako tumitira. Hindi ko binabanatan ang PCO, ha. Ang sinasabi ko po, sana sumagot po kayo kung ito ba ay totoo. Kasi sa inyong pagsagot, doon namin malalaman at doon namin po kayo, 'di ba? Doon namin kayo sisintensyahan. Joke. Hindi, ibig sabihin, doon tayo magde-decide whether tayo ba ay kampi dito o tayo ba ay maniniwala kay ganito. 'Di ba? Oh. Oh, sino yung Clorox na yan? Sabi niya, sapat ipa-hair follicle test para malaman ang katotohanan. Anong sapat? Baka dapat. Clorox! Kuha ka ng Clorox, buhos mo sa sarili mo. Ano ha? Mga kababayan, sino kayo para mag-utos sa presidente natin? Sabi nga ni Harry Roque ang presidente halal lang bayan. 'Di ba? Pero ang presidente, it his, mga kababayan, sa kanyang, kumbaga, siya ang magpapasya. It his decision kung siya po ay magpapa-hair follicle or not. Pero, tingin nyo, kung magpa-hair follicle drug test ang ating Pangulo, maniniwala ba kayo? Malamang hindi. Dahil nga nagpa-drug test, di kayo naniwala eh. Pag nagpa-hair follicle drug test yan, hindi rin kayo maniniwala kasi ang sasabihin nyo, dinaya yan. 'Di ba? Oh. Isa lang sasabihin ko sa inyo, sa mga panauhing pantanga dito, magpatanggal po kayo ng kidney nyo. Tapos pag isa na lang ang kidney nyo, bigyan ko po kayo pambili. Kahit ano lang, subukan nyo lang po. Bibigyan ko po kayo, subukan nyo lang, kahit 1 buwan. GP, ano yon? Hindi bato. Hindi pambili ng bato. Bumili po kayo, mga kababayan, kahit rugby lang. Hindi, kahit rugby lang. Clorox. Imbes na Clorox ang singutin mo, bibigyan kita pambili ng rugby. Kahit 1 buwan lang, dire-diretso. Tingnan ko po kung saan ka abutin. O yung sama ng ugali mo, GP, tinuruan mo ba maging masama yung tao? Gusto ko nga ipaalam sa inyo, gusto ko nga ipakita sa kanila kung ano po ang mangyayari sa katawan ng isang tao na nag-donate ng isang kidney. At isa na lang ang natira. Kapag nag-addict ka pa, tingnan ko kung hindi malusaw yung katawan mo. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Mercy, si babaeng Asian matatanggal na naman. Sino po? Hindi, wala po ako binabanggit dito na puting ahas, mga kababayan. Kasi kung ang sinasabi ninyo, puting ahas itong si Emerald, isipin nyo, mortal na kaaway ni Maharlika. Ang sabi ni Maharlika dito, bukeke, bukang kang queen. 'Di ba? Binibira niya ng binibira to.
Kung ito yung puting ahas, mga kababayan, ni Maharlika, malabong mangyari, magkaaway sila eh. Pwedeng sabihin natin puting ahas sa ibang bagay kung totoo ang sinasabi ng article na ito. Kaya lang, maghihintay tayo ng tamang sagot. 'Di ba? Yun lang naman ang gusto natin eh. Magsalita ang mga tao na nasa Malacanang kapag kayo ay naakusahan. Dapat nyo itong sagutin. Para nang sa ganun malaman natin may katotohanan ba ito o wala. 'Di ba? Ah. Ano daw? Yung Coke Joe? Napakalaking ebidensya? Ay, yung Joe! Yun dito! Ay, kung yan lang ang basihan mo, tingnan mo yung picture ni Digong, Clorox. Yung picture ni Digong nakaganon, no? Ah. Ayos. Ano ka? Scientist, Clorox? Manghuhula? Ha? Hmm. 'Di ba? O ito mga kababayan, ito naman next. Again, ulitin ko lang bago tayo lumipat sa susunod dating topic. Hindi ko binabanatan si Emerald dito. Ang sinasabi ko po, kung ano ang banat ng mga DDS, sana magsalita na kayo. Sinimulan na ni Attorney Claire Castro, sana mga kababayan, ang mga tao sa PCO maging palaban. Kapag halimbawa binanatan kayo, dapat sumagot kayo. Hindi pwede at hindi na uso yung tipong, hindi, fake news yan eh. Huwag na natin pansinin. Wala namang halaga yan, wala namang katotohanan yan. Yun nga eh. Ang problema, dahil sa fake news, maraming nasisira. Dahil sa fake news, marami ang napapaniwala nila. 'Di ba? Mac 1. Uy, bago pangalan ah. Okay, bago